Isang magandang hapon sa inyong lahat. Papuri sa Diyos sa pagdadala sa ating lahat, sa pagtitipong ito. Welcome po sa lahat ng ating mga miyembro at sa ating mga bisita sa ating Sunday Tagalog Worship Service dito sa Grace Fellowship Church of Alabang. Ang GFC ay isang simbahang may malayang pamumuno, binubuo ng kapatiran ng Ebanghelyo na may tipan ng pamumuhay sa isa't isa sa aming pagsamba sa Diyos, paglago kay Kristo, at pagpapahayag ng Kanyang pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang kapatiran ay pinangangalagaan ayon sa wastong paghawak ng Biblia at tradisyon ng pananampalatayang ibinigay ng minsan sa lahat ng mga banal. Mababasa po ang aming Statement of Faith sa aming website, gfc.com.ph. Kung kayo po ay bisita at may mga katanungan, mangyaring lumapit po sa aming reception table, katabi lamang po ng entrance pagkatapos po ng ating pananambahan. Ikalulugod naming sagutin ang inyong mga katanungan. At sa hapong ito, tayo po ay nagpapatuloy sa ating serye mula sa unang liham ni Pablo sa mga taga-Korinto. Nasa huling kabanata na po tayo at ngayon ay magbibigay si Brother Ian Tolentino ng pangaral mula sa unang Korinto, Kabanata 16, mga talata 5 hanggang 12. Simulan po natin ang ating panahon sa pamamagitan ng pag-awit ng mga himnong sumasalamin sa mga katotohanang tungkol sa ating Diyos, ang may alam ng lahat at siyang walang hanggan. Sabi niya, "Ako ang Alpha at ang Omega," sabi ng Panginoong Diyos, na siyang ngayon at ang nakaraan at ang darating, ang makapangyarihan sa lahat. Sabi naman sa mga awit 90, verse 2, "Bago nilikha ang mga bundok o bago mo nilikha ang lupa at ang sanlibutan, ikaw ang Diyos mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan." Inaanyayahan ko po ang lahat, kung maaari ay magsitayo at sabay-sabay po nating awitin ang Ancient of Days. Though the nations rage, kingdoms rise and fall, there is still one King reigning over all. So I will not fear, for this truth remains, that my God is the Ancient of Days. None above Him, none before Him, all of time in His hands. For His throne it shall remain and ever stand. All the power, all the glory, I will trust in His name. For my God is the Ancient of Days. Though the dread of night overwhelms my soul, He is here with me. I am not alone. Oh, His love is sure, and He knows my name. For my God is the Ancient of Days. None above Him, none before Him, all of time in His hands. For His throne it shall remain and ever stand. All the power, all the glory, I will trust in His name. For my
God is the Ancient of Days. Though I may not see what the future brings, I will watch and wait for the Savior King, and my joy complete, standing face to face in the presence of the Ancient of Days. None above Him, none before Him, all of time in His hands. For His throne it shall remain and ever stand. All the power, all the glory, I will trust in His name. For my God is the Ancient of Days. For my God is the Ancient of Days. Amen. Ang ating Diyos na walang hanggan at may alam ng lahat ay siya ring soberano at matuwid. Ang kanyang mga plano at layunin ay mananaig at matutupad anuman ang mangyari. At kaya sa Kanya, maaari nating ipaubaya ang lahat. Sabi sa Kawikaan 19:21, sa puso ng isang tao, ang panukalay marami, ngunit ang layunin ng Panginoon ang siyang mananatili. Atin pong awitin, ang takda ng Diyos ko ay wasto. Ang takda ng Diyos ko'y wasto, lubusang mangyayari. Ako'y panatag ng gusto, susundin siyang parati. Landas ko man ay karimlan, ako'y di niya iiwanan. Kaya't tiwalay Kanya lang, kaya't tiwalay Kanya lang. Ang takda ng Diyos ko'y wasto, hindi siya mandaraya. Sa matuwid akay ako, sa Kanya ang tiwala. Payapa sa kalooban niya, aaliwin aking dusa. Hinihintay kong araw niya, hinihintay kong araw niya. Ang takda ng Diyos ko'y wasto, kahit yaring inumin, ay mapait sa puso ko, tiwalang ubusin. Diyos ko'y tunay, bawat araw ay may bagong kaaliwan. Pinapawi niya ang lumbay, pinapawi niya ang lumbay.
takda ng Diyos ko'y wasto, dito'y naninindigan. Kahit lumbay mat kung ano, tiyak na di niya iiwan. Kalinga niya'y nagbabantay, tangan akong di sasablay. Tiwala'y Kanya lang tunay, tiwala'y Kanya lang tunay. Kalinga niya'y nagbabantay, tangan akong di sasablay. Tiwala'y Kanya lang tunay, tiwala'y Kanya lang tunay. Ang ating Diyos ay nagbigay sa kanyang mga mananampalataya na ipahayag ang Ebanghelyo. Sabi sa Mateo 28, mga talatang 18 hanggang 20. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay binigay na sa akin. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuan niyo silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon." Ito ang ating mandato, ang ating komisyon hanggang sa huli. Tayo ay may gawain pang naiwan. Gawain pang naiwan, hinaharap natin, nang mayroong kasipagan at pananalangin. Kaming nakakilala, sa'yo'y nangangako, ngala'y pakikilala sa aming paghayo. Kung saan di ka, Panginoon, at nananatili, katigasan ng pusong di pa nalauli. Walang ibang lilingap, sinong mag-aakay, sana nga papahamak patungo sa buhay. Sa mundo'y lalabas, hatid ay pag-asang walang ibang nagliligtas kundi si Kristo lang. Sulo'y pinasasati, nilang nangagalay, nangaral ng magiting ng Kristong tagumpay. Atin ding panawagan, mabuting balita, atin ding aasahan ang kanyang biyaya. Sa mundo'y lalabas, hatid ay pag-asang walang iba
kundi si Kristo lang. Amang nagpanatili, Espiritong sigla, Kristong pag-ibig lagi, humimok sa kanla. Kami bigyan ding tapang, alab pagmingasi, nang mayroong kasipagang ang atas mo'y tupi. Sa mundo'y lalabas, hatid ay pag-asa, walang ibang nagliligtas, kundi si Kristo lang. Sa mundo'y lalabas, hatid ay pag-asa, walang ibang nagliligtas, kundi si Kristo lang. Amen. Manatili po tayo nakatayo para sa pagbasa ng banal na salita. Pagbasa mula sa aklat ng 2 Timoteo, Kabanatang 4, mga talatang 6 hanggang 8. Sapagkat dumating na ang panahon ng pagpanaw ko sa buhay na ito, ako'y mistulang isang handog na ibinubuho sa dambana. Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko na ang dapat kong takbuhin, at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Makakamtam ko na ang koronang nakalaan sa mga matuwid. Sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang siyang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik. Mari na po tayong maupo para panalangin. Tayo po'y manalangin. Tunay nga po, dakilang Diyos, Ikaw ang Alpha, Ikaw ang Omega. Ikaw ay naroon na bago pa man po magsimula ang lahat. Ikaw ay walang hanggan. Ikaw ang nakasasakop sa lahat, ang may kapangyarihan sa lahat. Karapat dapat ka lamang pong itaas. Karapat dapat ka lamang pong papurihan. Karapat dapat ka lamang pong sambahin at pag-alayan ng lahat ng aming pong lakas, isip, puso, damdamin. Lahat po ay karapat dapat ka sa aming mga papuri. Yan po ang aming patuloy na sinasambit. Sa iyo po ang papuri nga, aming Diyos. At sa patuloy po naming pagtingin, pagtitig, sa iyo pong kaluwalhatian, nakikita rin naman po namin ang aming pong karumihan. Wala po sa amin ng perpekto o naging perpekto sa dumaan na isang linggo. Hinihingi po namin ng kapatawaran ang anumang pong mga pagkakasala namin pong nagawa. Meron po kami mga pagkakasala na hindi naman po namin pinapansin. Konting pagkainis, pagkayamot. Ito pong mga bagay na ito kadalasan ay nalalagpasan po ng aming kaisipan. Subalit maging sa mga bagay po na ito, Panginoon, ay hiningi po namin ng tawad. If you will only mark our transgressions, Lord God, none of us, wala naman po talaga sa aming karapat-dapat sa iyo. Kaya sa pagpapakumbaba po ay patawarin niyo po kami. Salamat po, Panginoon, dahil alam na din naman po namin na tapat ka po na ipagpatawad
ang aming pong mga kasalanan, gaya po ng sinasabi mo sa iyong salita, na kung amin lamang po itong bibigkasin, feel confess these sins, Lord God, ay tapat ka pong patawarin nga po kami. Salamat, Panginoon. Panginoon, salamat din sa lahat ng biyaya na ipinaranas niyo po sa amin sa mga nakalipas na araw. Salamat po sa iyong proteksyon. Salamat po sa iyong probisyon sa aming pong mga pangangailangan sa bawat araw. Tunay nga pong ikaw ay tapat. Hindi ka po nagkukulang. Salamat din naman maging sa mga suliranin o pagsubok na hinahayaan niyo pong dumaan sa amin pong mga buhay. Siya pong nagdudulot ng katatagan sa amin na mas lalo pa po kaming lumapit sa iyo. Mas lalo pa po kaming magtiwala sa iyo. Salamat nga po, Panginoon. We even thank you, Lord God, for this fellowship na kami kinabibilangan po namin. We thank you, Lord God, sa pamilya po na ito, Panginoon, na mananampalataya. Salamat po, Panginoon, at binilang niyo po kami sa iglesia pong ito. Salamat din sa iyo pong pagsama po sa amin sa ngayon ay magsasampung taon na. Salamat po, Panginoon, sa katapatan na iyo pong pinakita po sa amin at sa bawat sitwasyon, oportunidad, Panginoon, na iyo pong prinisenta po sa amin. Salamat, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, ay patuloy din naman namin pong itinataas po sa iyo ang mga bagay, Panginoon, na wala naman din po kaming kontrol. Mga bagay at usapin sa aming pong gobyerno, sa pamahalaan po, dito po sa aming bansa, ipinagkakatiwala po namin sa iyo mga ito. Panginoon, kumilos ka po at hayaan niyo po na sa mga ahensya ng gobyerno ay makapasok po, Panginoon, ang mabuting balita, maipahayag. At ang mga tao sa gobyerno ay makakilala po sa iyo at maligtas. Gayunpaman, dinadalangin din po namin na sila po ay gamitin po ninyo upang patuloy na maipatupad po ang katarungan, ang kapayapaan sa bansa pong ito. Panginoon, kahabagan niyo po ang aming pong bansa na Pilipinas. At amin din pong tinataas, maging ang mga concerns, Lord God, ng iglesia po na ito, Panginoon, Grace Fellowship Church. Patuloy nga po na kayo po ang manguna sa aming pong mga elders, pastors, Lord God. Kayo po ang patuloy na gumabay po sa kanila, proteksyonan niyo po ang kanila pong mga patotoo o testimonya. Layo niyo po sila, Panginoon, at bigyan ng lakas na paglabanan ng anumang tukso. At hayaan niyo pong patuloy na mapamunuan, Panginoon, ang iglesia pong ito, Panginoon, ayon sa iyo pong kalooban, ayon sa iyong salita. Panginoon, dinadalangin din po namin ang iba't iba pong mga ministeryo na hinayaan niyo po, Panginoon, na kung saan, Panginoon, ay amin pong maranasan. Napakarami pong ministeryo, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isang ito. Lalong-lalo na po ang patuloy na gamitin ng mga ito, Panginoon, sa paglago, sa pag-unawa ng iyo pong salita, upang kami po ay lumago sa pananampalataya at sa pagkakaisa at pagmamahalan sa isa't isa. Gayon din, Panginoon, ang dalangin din po namin, ang mga pangangailangan ng bawat isa po sa amin. May nangangailangan po sa usapin ng kalusugan, kagalingan, Panginoon. Abuti, sa iyong biyaya, sa iyong kalooban ay naway abutin niyo po sila, Panginoon. At nawa ay maging venue po ito ng paglago ng kanilang pananampalataya. Even, Lord God, mga nangangailangan sa pinansyal,
dalangin din po namin na kayo po ang siyang patuloy na magbigay ng mga oportunidad, Panginoon, upang makasuporta, Panginoon, sa pamilya, makapaghanap buhay ang bawat isa. Gayon na rin, dalangin po namin kung may nagdaraan po sa problema ng relasyon. Nawa, Panginoon, ay bigyan niyo rin po kami ng kakayahan na patuloy na maipakita ang pagmamahal mo, Panginoon, at maayos sa mga relasyon po na ito, kahit po sa aming pong mga mahal sa buhay o pamilya. Dinadalangin din namin, hindi lamang po ang lokal na iglesia, Grace Fellowship Church, kundi lahat din po, Panginoon, ng mga tapat na mga iglesia sa buong mundo na nagtitipon po ngayon. Hayaan niyo po na maipangaral ang iyo pong salita at maitaas ang pangalan ng Panginoong Hesus. At gayon din po ang aming pong pagtitipon sa oras po na ito, ay aming pong tinataas sa inyo. Panginoon, kayo po ang manguna. Hayaan niyo po, Panginoon, na makita namin ang kaluwalhatian mo, Panginoong Hesus, sa iyong mga salita. Hayaan niyo po na ang mga katotohanan ito, Panginoon, ang siyang magbigay ningas sa aming pong mga damdamin, sa aming pong mga kaisipan, na ang mga ito, Panginoon, ay itulak po kami sa higit pang pagtitiwala at pagsunod po sa iyo. Bigyan niyo po kami ng puso na mapagpakumbaba at handang tanggapin ang katotohanan ng iyo pong salita. At nawa ay maipahayag nga po sa oras po na ito ng tapat ang iyo pong salita. Itago niyo po ako sa likod ng iyo pong krus. Hayaan niyo pong ikaw ang makita at walang anumang laman ang maitaas sa hapon pong ito. Panginoon, idinadalangin namin pong itong lahat sa iyo, Ama, sa ngalan ng Panginoong Hesus at patnubay ng Espiritu Santo. Amen. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Yes, sana po ay oras de peligro, wala po sanang pwede naman po tayong uminom ng tubig, meron po tayo sa lounge. At kung hindi talaga, pwede rin naman pong tumayo sa likod. Yan ang kasanayan po namin pagka medyo inaantok. No? Excuse lang po. Samahan niyo po akong basahin ang ating pong pangunahing talata sa hapon pong ito. At kung kayo po ay may kakayang tumayo, tayo po ay tumayo. Ito po ay sa Unang Korinto, Kabanata 16, mga talatang 5 hanggang 12. Sabayan niyo po ako, ito po ang sinasabi. Ako'y dadalaw sa inyo pagkaraan ko sa Macedonia, sapagkat balak kong dumaan sa Macedonia. At marahil ako'y titigil sa inyo o maaaring magpalipas ng Tagginaw, upang ako'y matulungan ninyo, saan man ako pumunta. Ayaw kong makita kayo ngayon na dadaanan lamang, sapagkat ako'y umaasa na makagugol ng ilang panahon na kasama ninyo, kung itutulot ng Panginoon. Subalit ako'y titigil sa Efeso hanggang sa Pentecostes, sapagkat isang maluwag na pintuan para sa mabisang paggawa ang nabuksan sa akin, at marami ang kaaway. Kapag si Timoteo ay dumating, sikapin ninyo na wala siyang anumang kinatatakutan sa gitna ninyo, sapagkat siya ay gumagawa ng gawain ng Panginoon na gaya ko. Sino man ay huwag humamak sa kanya. Suguin ninyo siya sa kanyang paglalakbay na may kapayapaan upang siya ay makarating sa akin, sapagkat inaasahan ko siyang kasama ng mga kapatid. Tungkol naman kay kapatid na Apolos, pinakiusapan ko siyang mabuti na dalawin kayo kasama ng ibang mga kapatid. Subalit hindi pa niya nais na pumarian ngayon. Ngunit siya ay darating kapag mayroon na siyang pagkakataon. Pagpalain ng Diyos ang kanya pong mga salita, maaari na po tayong makaupo. Ang pamagat ng ating pong pag-aaral sa hapon pong ito ay walang humpay na kasigasigan sa ministeryo. Hindi po. Okay. So,
Meron po tayong dalawang bahagi, pagsunggab sa bawat pagkakataon sa ministeryo ayon sa kalooban ng Diyos, verses 5 to 9. Ikalawa, pagtulong sa kaayusan ng ministeryo ng iba, verse 10 to 12. Matapos po ang mahabang diskusyon, pagpapaliwanag ni Apostol Pablo at pagtatatag, pagpapatibay, pangangatwiran patungkol po sa resurrection o muling pagkabuhay sa kabanatang 15, kanya naman pong nagbigay po siya ng pag-uutos sa kanila sa magtatapos ng kabanatang ito. Yun po ay sa talatang 58 na sinasabi, kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y maging matatag, hindi nakikilos, na laging sagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Ito po, of course, kaya niya po ito sinabi dahil sa pag-asa na meron po ang bawat mananampalataya kay Kristo. Kaya po niya yan sinasabi at pinag-uutos po sa kanila. Na tayo pong lahat ng mga nananalig kay Kristo, isang araw ay makakaharap po natin siya ng mukha sa mukha, face to face. At tayo po ay babaguhin sa isang kisap mata. Mula sa katawang nasisira po na ito, ay babaguhin po ito sa katawang makalangit. Kaya naman, therefore, press on, magpatuloy sa anuman ang itinakda ng Diyos na gawain para sa atin ngayon. Habang ang ating pong mga buhok ay hindi pa lumalago. Habang ang ating mga noo ay hindi po lumiliit. Habang ang ating mga kulay ay hindi pa puti ni Snow White. O wala pa tayong six-pack abs. Habang narito po tayo, sabi nga, huwag kang bibitaw. Sabi po nung nagpahayag po nito, Pastor Pedro, huwag kang bibitaw, kapatid. At sa salita ng mga pastors po natin, sa nakalipas na 10 taon, 10 taon, 2015, bago pa po mag-2015, sabi po nila, PKP, patay kung patay, mga kapatid, para sa paglilingkod sa ating Panginoon. Tayo po ay sumagana sa gawa ng Panginoon. Bakit? Dahil ang lahat po ng ito ay hindi masasayang. It's all worth it. Kaya naman, sa unang 4 na talata sa Kabanata 16, nakaraang pag-aaral po natin, ay hinimok ni Apostol Pablo na ang mga taga-Korinto ay to actively help sa mga kapatiran sa Jerusalem, sa mga nangangailangan doon. At ito rin pong prinsipyo na ito ay hindi po natin dapat kalimutan sa ating pong iglesia, ang pagtulong sa bawat isa. Patuloy pong batain o pasanin ang kabigatan ng bawat isa po sa atin, extending help to one another, sa sino man pong nangangailangan. Ito po, isa sa larawan ng pagsagana sa gawa ng Panginoon. To abound in the work of the Lord. Ngayon, ito pong ating mga talata sa hapon pong ito, 5 hanggang 12, ay isa pong talata sa Biblia na matatawag pong descriptive. Ang mga descriptive or nilalarawan, pagsasalaysay ng mga talata ay isinasalaysay po ang anumang mga pangyayari sa nakalipas, mga nangyayari sa kasalukuyan, o maging mga mangyayari din sa kanila po noon na hinaharap. No? Subalit, bagamat wala pong direkta na kautusan na makikita para sa atin sa mga talata pong ito, ay makakakuha naman po tayo ng mga prinsipyo, katotohanan,
at halimbawa na dapat po nating sundan. At yan po ang ating gagawin sa hapon pong ito. Tignan ang halimbawa na binigay ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto noon at sa atin na rin ngayon kung paano pong managana sa gawa ng Panginoon. Sa atin pong unang bahagi, pagsunggab sa bawat pagkakataon sa ministeryo ayon sa kalooban ng Diyos. Talatang 5, ang sabi po niya, ako'y dadalaw sa inyo pagkaraan ko sa Macedonia, sapagkat balak kong dumaan sa Macedonia. Gaya po ng pag-aaral natin sa pasimula o introduction po ng unang Korinto, ewan ko po kung naalala niyo po, pwede naman po natin balikan sa ating pong Facebook page or YT. Pero yung ito pong liham na ito ay isinulat ni Apostol Pablo nang siya po ay nasa Epeso. Towards po, patungo na sa pagtatapos ng 3 taon na mission niya sa Epeso sa pagitan po ng 55 and 56 AD. Ang original pong plano ni Apostol Pablo ay bisitahin po ang mga taga-Korinto sa pagpunta niya sa Macedonia, dadaan siya doon, at pagpabalik naman siya mula sa Macedonia ay dadaanan niya rin ang mga taga-Korinto. Pero makikita po natin dito na may pag-iiba ng plano ang apostol. Nag-iba po siya ng plano at yan po ay gagamitin ng kanyang mga kalaban, yung pag-iiba niya ng plano para paratangan po siya ng pabago-bago ng isip. Makikita po natin yan kung tayo po ay pupunta na sa pag-aaral sa 2 Korinto. Maaari din po nating i-check ang Aklat ng Mga Gawa, Kabanata 18, 19, at 20 for cross-reference po dito. Binanggit ni Apostol Pablo ang kanya pong dahilan kung bakit po binago niya ang kanyang plano. Na nais niya na dumaan muna sa Macedonia bago sa Korinto, sa talatang 7. At yun ay dahil po upang makapaglagi pa po siya ng mas matagal na panahon kasama ang mga taga-Korinto. At bagamat ang patungo o ang landas, ang daan patungo sa Macedonia, bago pumunta po sa Korinto ay kakailanganin niya pong umikot, kung titignan po natin sa mapa, kumpara kung siya po ay mula sa Epeso, pupunta po siya straight sa Korinto, dadaan lamang po siya sa pamamagitan ng dagat, sasakay lamang po siya ng barko. So mas kakailanganin po niyang umikot, mas mahaba po ang kanyang lalakbayin. Bagamat gayon po ang kanyang kailangang pagdaanan, makikita po natin na maliwanag na mayroon pong pakay din si Apostol Pablo sa pagpunta niya sa Macedonia. Meron po siyang nilalayon. At ito po ay isa na namang oportunidad para sa pagmiministeryo o sa gawa ng Panginoon. Mangangahulugan po na madadaanan niya ang mga iglesia na naitatag sa Macedonia, ang Thessalonica, Pilipos, maging ang Berea. At kung atin pong aaralin, ay tunay nga na dinaanan niya po ang mga iglesia po na ito. Ayan po yung tinatawag nilang Third Missionary Journey ni Apostol Pablo. Makikita po natin dito ang dedikasyon ni Apostol Pablo para sa ministeryo. Naroon po siya sa Epeso, ngunit ang kanyang pag-iisip, hindi lamang sa Epeso, kundi sa mga hinaharap pa na pagkakataon or opportunities para sa ministeryo. Doon po sa dadaanan niya, sa kanyang paglalakbay. Habang kanya pong ginagampanan, ang kanya pong gawain, dito po sa Epeso, in the moment, hindi po nawawala ang kanyang paningin sa hinaharap o kung ano yung sa kanya pong hinaharap para po sa ministeryo. Ang kanya pong kaisipan ay kunin ang bawat pagkakataon para sa gawain ng Panginoon. Ito man ay sa kasalukuyan o ito man ay sa hinaharap.
Sa talatang 6, sabi po niya, at marahil ako'y sa Korinto, ayon nga po sa talatang 5, makikita rin naman po natin na nag-iiwan po si Apostol Pablo ng puwang para po sa adjustments or pagbabago. Yung salita pong marahil, or sa English perhaps, ay ito po ay nagpapakita na kahit na po meron na siyang nakaset, nakatakdang plano na gagawin, yun nga po ay umikot sa Macedonia, magtungo sa Corinto at magtagal po doon, hindi naman po totally fixated o nakapako lamang ang kanyang kaisipan doon. Na hindi na pwede mabago pa ang plano po na ito. Kung sakali mang mayroon pong unexpected o hindi inaasahang mga pangyayari. Ngayon, ang kanya pong inaasahan at pinaplano ay makatungo sa mga taga-Korinto, makasama po sila at maglagi doon ng Tagginaw. Kung saan ay nangyari po talaga. Ayon sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanata 20, talata 3 hanggang 6, kung atin pong titignan. At sinasabi po sa pag-aaral, mostly ay inilagi po niya yung 3 buwan o marami po doon sa 3 buwan ay inilagi niya sa Korinto. Winter months, which is sa pagitan po ng Nobyembre at Pebrero, doon po sa lugar na iyon. At pagkatapos ay aalis siya bago pa mag-Passover or Paskwa. Yung Paskwa po, ito po ay papatak ng tagsibol or springtime. Ang paglalagi ni Apostol Pablo sa kanila na makakasama sila sa tagginaw or winter ay isa pong detalye na hindi rin natin dapat palagpasin sa talata po na ito. Bakit? Ito po ay napakagandang halimbawa na ang kanyang plano ay napakahusay. It's well planned. Yung kanya pong paglalakbay. Bakit? Ang tagginaw po, usually ay hindi po mainam na panahon para po sa mga manlalakbay sapagkat mahihirapan po sila na makahanap ng mga titigilan po nila na bahay. Kaya naman, yung pong 3 buwan na yon na kanya pong ilalagi kasama ang mga taga-Korinto, ito po ay magbibigay sa kanya at maging sa mga taga-Korinto ng napakaraming oras ng pagkakatuto upang magamit ng wasto at mahusay ang oras na kanya pong ilalagi doon. Makikita po natin, bukod sa pagiging flexible o kayang mag-adjust ng Apostol Pablo, ay ayon sa kanyang plano, kanya pong ginagamit ang bawat oras niya ng mahusay, very efficient. Kaya naman ganyan po ang kanyang pagkakaplano to spend the whole winter or sa Aklat ng Mga Gawa, 3 buwan nga po siya naglagi doon. Ito ay upang magamit para sa pagsusulong ng kaharian. Mga bagay sa kaharian, kingdom matters. Kaya ganyan po yung kanyang pagpaplano. Verse 6, upang ako'y matulungan ninyo saan man ako pumunta. Ito pong extended time na kanyang pinaplano na ilagi, spend kasama mga taga-Korinto ay magbibigay muli ng opportunity sa kanila, pagkakataon na makapagministeryo ang apostol sa kanila, na gawin ang gawain ng Panginoon. Ngayon, yung pong mga salita or phrase, upang ako'y matulungan ninyo, sa atin pong salin sa screen, sa English, so that you may help me on my journey. That's ESV. Sa KJV, that ye may bring me on my journey. Ito po ay literal na nangangahulugan na asistihan po siya
o matulungan po siya sa kanyang paglalakbay mula sa Korinto. So magbibigay po na yung mahabang panahon ng paglalagay niya doon sa Korinto, una, makapagministeryo sa kanila si Apostol Pablo. Pangalawa, sila din ay mabibigyan ng pagkakataon na makapagministeryo pabalik. Hindi lang kay Apostol Pablo, kundi sa iba pang mga kapatid sa pananampalataya. Kaya nga po, hindi ang mga assistants po na ito ay maaari pong sa pagkain, maaaring sa pananalapi, or pagtatakda or arranging ng mga makakasama sa paglalakbay. Isang misyonero sa India, si William Carey, noong 793, bago siya pumunta po o sumabak sa misyon sa India, kinausap niya po yung kanyang kaibigan na si Andrew Fuller. Bago siya sumabak, ang sabi niya, I will go down into the pit if you will hold the ropes. Sa Tagalog, ako ay susuong, bababa sa hukay kung hahawakan mo ang mga lubid. Makikita po natin dito yung partnership sa pagitan po ng iglesia at ng mga misyonero. Ng mga sinugo, mga naglalakbay para sa mabuting balita at para sa mga iglesyang nagsusugo. Pareho pong merong kritikal na gampanin or roles na dapat gawin sa ministeryo o gawain ng Panginoon. Pero, maalin po, either or, si Pablo man na lulusob sa misyon o ang mga taga-Korinto na magsusugo po sa kanya muli, pareho pong magagasgasan ng kanilang mga kamay. Pareho pong mayroong hinihingi na gawa ng Panginoon. Pagsasakripisyo. Pareho po sila. At yan po ang pagkakataon para sa muli sa pagsagana sa gawain ng Panginoon. Ang kanila pong magiging pagtulong kay Apostol Pablo ay magagamit, sabi ni Apostol Pablo sa talata, saan man siya magpunta o saan man ako pumunta. Muli, ibig sabihin lamang po, bukas si Apostol Pablo sa anumang pagbabago na maaaring maranasan po niya along the way sa kanyang mga plano. Hindi po limitado sa mga kanyang naisip lamang. Verse 7, ayaw kong makita kayo ngayon na dadaanan lamang sapagkat ako'y umaasa na makagugol ng ilang panahon na kasama ninyo. Muli, ang intensyon po ni Apostol Pablo sa pagtigil o paglalagi ng mas mahabang oras kasama ang mga taga-Korinto sa taglamig ay magbe-benefit po para kay Apostol Pablo, para po masuportahan siya at maging sila din naman. Sila din naman. Bakit? Ibig sabihin lamang po nito ay magkakaroon nga po ng pagkakataong magministeryo si Apostol Pablo sa kanila at anong kailangan? Meron bang kailangan si Apostol Pablong ipagministeryo sa kanila? Basahin po natin muli ang Kabanata 1 hanggang 15. Napakarami pong issue o problema sa Korinto. Ito pong mga bagay na ito ang kailangan na bigyang pansin or i-deal ni Apostol Pablo sa kanyang pagtungo. Makikita natin na wala pong masyadong oras na naisayangin si Apostol Pablo sa mga plano pong ito. Gusto niyang i-maximize ang oras po at kunin ang bawat oportunidad, pagkakataon para sa ministeryo. At yan po ang modelo ng bawat isa po sa atin. That's our model. Yan po ang nais natin na kopyahin o gayahin sa ating mga ministeryo o maging sa atin po mga sariling buhay. Ngayon, kanina po ay ating pong pinansin
Sa pagpaplano po ni Apostol Pablo ay nagbibigay po siya ng puwang para sa anumang pagbabago na maaaring maranasan o dumating sa kanyang mga plano. Nung sinabi po niyang marahil ako'y titigil, maaaring magpalipas, o saan man ako pumunta. Kanino niya inirereserba ang mga pagbabagong ito? Kanino niya, to whom the Apostle Paul attributes this would-be changes, kung mayroon man? Kanino? Sabi po sa talata, kung itutulot ng Panginoon. If the Lord permits. As eager as Paul may be in the ministry, napaka-passionate, nagniningas ang kanya pong damdamin, ang kanya pong kaisipan para sa ministeryo. At laging handang kunin ang bawat pagkakataon para sa paglilingkod. Subalit, alam din naman po ni Apostol Pablo, alam din po niya na lahat ng plano niya ay nakadepende sa kalooban ng Diyos. Hindi po niya pinapangunahan ang kagustuhan ng Diyos o ipinagyayabang ang bukas. Kaya nga po niya binanggit ang mga katagang kung itutulot ng Panginoon. Ito po ay naranasan na ni Apostol Pablo, by the way, sa ministeryo niya. Na kung gusto ng Diyos, wala pong makahadlang. Subalit, kung hindi rin naman pahihintulutan ng Diyos, ay wala rin pong makapagbubukas ng kahit anong pintuan o bintana. Ito ay naranasan na ni Apostol Pablo sa Gawa 16 verse 6, at naglakbay sila sa lupain ng Phrygia at Galatia dahil pinagbawalan sila ng Espiritu Santo na ipangaral ang salita sa Asia. Ngayon ito po, na pagpapasakop ni Apostol Pablo at pagkilala sa kalooban ng Diyos, pagpapakumbaba sa kalooban ng Diyos, this echoes ang sinabi po ni Santiago sa 4 verse 13 hanggang 15 ng Santiago. Sabi po niya, halika kayo ngayon, kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito o sa ganoong bayan, at kami ay mangangalakal doon ng 1 taon at kikita. Gayunman ay hindi ninyo nalalaman kung ano ang magaganap bukas. Ano ba ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sandaling panahon ay lumitaw at pagkatapos ay naglalaho. Sa halip ay dapat ninyong sabihin, kung loloobin ng Panginoon, kami ay mabubuhay at gagawin namin ito o iyon. I really appreciate po yung mga kapatiran po natin na palaging may sasabi, if the Lord wills, kung kalooban ng Panginoon, na papaalalahanan po ako, hindi ko nga naman talaga maaaring ipangalandakan ang mga plano para bukas o ang mangyayari sa hinaharap dahil wala naman po tayong talagang control sa mga iyon. Subalit, hindi naman pong masama na magplano. At yun po ang dapat nating gawin, gaya ng ginawa ni Apostol Pablo. Subalit, hindi nga po natin dapat ipagyabang ang anumang mayroon sa hinaharap sapagkat wala sa atin nakakaalam kung anong mangyayari sa hinaharap. Wala po sa atin lang may control sa mga yun. Ang dapat po nating gawin as we plan, habang tayo po ay nagpaplano, personal man, o sa ministeryo, sa iglesia, ay dapat na sa ilalim ang mga plano pong ito sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng paglilinya ng mga plano pong ito sa kanyang mga salita. Sapagkat sa maghuhuli, siya po ang magpapatupad ng lahat. Sabi sa Kawikaan 19:21, sa puso ng isang tao, ang panukalay marami, ngunit ang layunin ng Panginoon ang siyang mananatili. And since ang ministeryo po, it's God's business, dapat po tayong sumang-ayon o umayon sa kanyang kalooban. Kung paano po niya ninanais
patakbuhin ang ministeryo at gawain sa pamamagitan ng kanyang salita. Lahat po ng bahagi sa ministeryo ay dapat gawin ayon sa kalooban ng Diyos at sa kanyang mga salita. Hindi po ayon lamang sa ating mga sariling karunungan. Hindi po ayon lamang sa sarili nating metodolohiya o mga pamamaraan o kagalingan, cleverness. Hindi lamang po doon. Dapat po natin ipasakop ang lahat sa kalooban ng Diyos. Verse 8, muli nagbigay ang detalye ang Apostol Pablo sa kanyang plano na paglalakbay. Subalit ako'y titigil sa Efeso hanggang sa Pentecostes. Plano niyang tumigil sa Efeso hanggang sa Pentecostes. Makikita po natin dito na ang nais ni Apostol Pablo, mula dun sa kanyang kinatatayuan, ay mag-extend pa po siya doon hanggang sa certain time. Ang Pentecostes po, ibig sabihin, ay ika-50 or 50th. Ito po ay pumapatungkol sa kapistahan ng Sanglinggo or Feast of Weeks. Makikita po natin to sa Exodo 34, 22 hanggang 23. Ito po ay pinagdiriwang nila ika-50 araw matapos po nilang ipagdiwang ang Paskwa or Passover. Maaaring May or June po ito pumatak. Ito po ang dahilan kung bakit gusto niya pang mag-extend po doon din sa Efeso o tumigil pa po doon. Sa verse 9 sabi niya, sapagkat isang maluwang na pintuan para sa mabisang paggawa ang nabuksan sa akin. Una sa lahat, kanya pong kinilala na mayroon pong pintuan na nabuksan para sa mabisang paggawa o ministeryo sa Efeso kung saan po siya naroon. Muli, maaari po natin itong i-attribute or ibigay yung dahilan kung ba't ganito po ang sinabi niya sa kanya pong pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Sino pa po ba ang magbubukas ng pintuan para sa mabisang pagmiministeryo o gawa ng Panginoon, kundi siya din po? Bagamat alam po niya na mayroon pong naghihintay na mga ministry opportunities, paggawain sa mga dadaanan niya pong iglesia, alam din po ni Apostol Pablo na ang Diyos din po nagtatakda ng bawat panahon sa mga ito. At kaya naman, kinukuha niya po ang pagkakataon in the moment, dun po sa kasalukuyan na yun, para po gamitin ang oras na yun para sa mas mabisa pang gawain ng Panginoon. Ito po ay ni-record ni Lucas sa Gawa 19:10 at ito'y nagpatuloy sa loob ng 2 taon. Kaya't ang lahat ng naninirahan sa Asya ay nakarinig ng salita ng Panginoon, ang mga Hudyo at gayon din ang mga Griego. Lumawak pa po ang mga nakapakinig ng mabuting balita sa lugar na iyon sa kanyang pagtigil. Maaari nga po na tayo ay may mga plano o mga naisin para po sa ating hinaharap, especially para po sa ministeryo. At yan po ay nararapat nga. It's commendable. Kagaya ng sinabi ni Apostol Pablo. Subalit hindi rin naman natin po pwedeng baliwalain kung nasaan po tayo ngayon. Maaaring meron pong napakalawak na oportunidad sa ministeryo sa hinaharap, subalit hindi natin pwedeng baliwalain kung ano pong nasa harap natin ngayon. Gaya ng ginawa po dito ni Apostol Pablo. I mean, it's talaga pong nakakapanabi kapag sinimulan na nating magplano, mag-isip ng anumang mga bagay na maaaring mangyari sa hinaharap. Subalit dapat din pong sensitibo po tayo kung ano ang ibinibigay sa atin ng Diyos sa kasalukuyan. At wag nating malagpasan po ito, ang oportunidad o pagkakataon, ang mga pintong binubuksan ng Diyos para sa ministeryo. Asan ka kapatid sa iyong spiritual na lakbayin? Asan ka?
Ano ang mga pinto na binubuksan ng Diyos para sa iyo sa ministeryo? Ito ba ay kinikilala mo? At nagpapagamit sa Kanya upang maging o managana sa kagawain ng Panginoon. Sa pagpapatuloy, kinilala nga po ni Apostol Pablo ang bukas na pintuan para sa kanya. And then secondly, sa huli ng talatang 9, sabi niya, at marami ang mga kaaway. Marami ang mga kaaway habang nandun po sila sa Epeso. Kaya naman kinakailangan ang kanya rin pong presensya doon bilang apostol at mas experience sa ministeryo. Kailangan pa po siya sa Epeso. Napakarami pong mga kumakalaban, oposisyon. Ito po ay dinaanan na natin sa naunang kabanata, 15:32, kung bilang isang tao lamang ay lumalaban ako sa mga maiilap na hayop sa Epeso. Ito ay maaaring tumukoy po sa mga kaganapan na matindi doon sa Epeso. Yung kaganapan po sa Acts 19:21-41 na kung saan literal si Apostol Pablo at ang mga kasamahan niya ay kinaladkad ng maraming tao, ng masa, sa pagtuligsa sa mga katotohanan ng kanilang mga ipinapahayag. At ito ay inilarawan ni Apostol Pablo ang mga karanasan na ito sa 2 Korinto 1:8-10. Sabi po niya, hindi namin ibig na di ninyo malaman, mga kapatid, ang tungkol sa mga kapighatian na naranasan namin sa Asya, sapagkat lubha kaming nabigatan ng higit sa aming kaya. Ano pat kami ay nawalan na ng pag-asang mabuhay. Tunay na nadama namin na tinanggap na namin ang hatol ng kamatayan upang kami ay huwag magtiwala sa aming sarili kundi sa Diyos na bumubuhay sa mga patay. Siya na nagligtas sa amin mula sa kakilakilabot na kamatayan at patuloy na magliligtas sa Kanya ay inilalagak namin ang ating pag-asa na muli niya kaming ililigtas. Maraming kumaaway kila Apostol Pablo o lumaban, tumuligsa sa kanila doon sa Epeso. Pero alam niyo po mga kapatid, dapat po nating asahan to. It is given. Sa isa pong mabunga na ministeryo na sumasagana sa gawain ng Panginoon, hindi po maiiwasan ang oposisyon. Ang mga kumakalaban sa katotohanan. Sa pagkukomento, sabi po ni John MacArthur sa talata pong ito, a work that has little opposition from the antagonistic system of Satan is one that is doing little work for the Lord. Sa Tagalog, ang isang gawain na may maliit na pagsalungat mula sa masamang sistema ni Satanas ay isang gawain na gumagawa ng maliit na bagay para sa Panginoon. Kapag wala pong umuoposisyon, kumakalaban. Bakit? Ayaw ni Satanas na magpatuloy ang pagsagana sa mabuting gawa. Ayaw ni Satanas ang lumago ang ministeryo. Kaya tuloy at patuloy niya po itong lalabanan. Ano makikita natin kay Apostol Pablo? Sa kabila po ng mayroon pong maraming oposisyon na ito, ayon sa kalooban ng Diyos, si Apostol Pablo ay hindi po umatras sa kabila po ng maraming kalaban sa Epeso. Sa katunayan, haharapin niya po ang mga ito. Handa po siyang sumailalim at dumaan sa paghihirap, pasakit, para masigurado po na magsumulong ang ministeryo at ang mabuting balita. Yan po ang ipinapakita sa atin sa halimbawa pong ito. Subalit, hindi po ito tipikal
o pangkaraniwan sa ating panahon. Kung ating pong oobserbahan ang mga churches, mga ministeryo, makikita po natin na ang tendency ay piliin kung ano po yung what is easier. Ano po yung mas magaan? Ano yung mas convenient sa pagmiministeryo? Alam po ito ng asawa ko, paborito ko po pag Monday manood ng online live streaming ng ibang churches. Well, may nakikita pa po akong mga iglesia na pinipili pa rin po na huwag magtipon ng sama-sama, online lang. Ito po, parang makikita po natin na for convenience sake, hindi naman po sinasabi po natin dito na, sige, hanapin mo ang mga oposisyon. Maghanap ka ng pasakit sa katawan. Maghanap ka ng sakit ng katawan. Hindi po yun. Point is, ang punto, dapat po, gaya ni Apostol Pablo, ay maging handa po tayo na dalhin ang ministeryo, ang mabuting balita, ang ebanghelyo, saan man po tayo itungo ng Panginoon. Sa Ayala Alabang man, o sa mga maliliit na lugar, sa mga may amoy na lugar, saan man, nagpapasalamat po tayo, maganda po ang ating lugar. Ayan po ay grasya ng Diyos. Subalit sabi ni sa halimbawa ni Apostol Pablo, pinakitang handa na dalhin ang ebanghelyo saan man loobin ng Diyos. Siya po ay modelo ng walang humpay na pagkasigasig, eagerness sa ministeryo, pagsagana sa gawa ng Panginoon, pagkuha, grabing opportunities para po sa ebanghelyo. Ito man ay sa kasalukuyan o sa hinaharap. Hindi umaatras sa anumang oposisyon na maaaring kaharapin. At pagtitiwala sa kalooban ng Diyos, sa lubos na kapangyarihan ng Diyos in God's sovereignty. Ngayon makikita po natin ito pong walang humpay na kasigasigan ni Apostol Pablo sa ministeryo, hindi lamang para sa kanyang sariling ministeryo o gawain para sa Panginoon, kundi ito po ay umaapaw din sa ministeryo ng iba sa pagtulong sa kanila at pagkalinga. Ikalawang bahagi, pagtulong sa kaayusan ng ministeryo ng iba. Kapag si Timoteo ay dumating, sikapin ninyo na wala siyang anumang kinakatakutan sa gitna ninyo, sapagkat siya ay gumagawa ng gawain ng Panginoon na gaya ko. Sinugo ni Apostol Pablo si Timoteo, maaaring daladala niya rin po ang liham na ito, kasama si Erastus, sabi sa Gawa 19:22. At ang pakay din ni Timoteo ay magbigay ng paalala sa kanila. Inaral po natin ito sa unang bahagi ng liham na ito sa 4 verse 17. Dahil dito aking sinugo sa inyo si Timoteo na aking minamahal at tapat na anak sa Panginoon, na siyang magpapaalala sa inyo ng aking mga daan na kay Kristo gaya ng tinuro ko saan mang dako sa bawat iglesia. Nais ni Apostol Pablo na paalalahanan sila ni Timoteo sa daan niya kay Kristo. Binigay niya itong napakahalagang gawain na ito kay Timoteo. Si Timoteo being trusted and beloved sa Panginoon. Minamahal. Siya po ay estudyante o protege ni Apostol Pablo. Sinasanay. Saan? Saan sinasanay si Timoteo? Sa pagsagana sa gawain ng Panginoon. Side note, this says a lot about Timothy. Bilang bata, much younger,
kay Apostol Pablo sa edad at sa pananampalataya, ay maaari na siyang pagkatiwalaan ni Apostol Pablo ng kritikal na gawain po na ito. But going back sa ating pong main passage, hindi lamang sinugo basta-basta ni Apostol Pablo si Timoteo, sige, punta ka doon. Pero nagbigay po siya ng high recommendation dito kay Timoteo, patungkol kay Timoteo. At binalaan sila kung paano nila itatrato si Timoteo. Dahil alam na alam ni Apostol Pablo kung ano ang meron sa Korinto. Mga mapagmataas, self-sufficient, strong-willed, malakas ang pagkatao po nila. Ang kanilang personalidad. Napakadali para sa kanila na hindi igalang si Timoteo dahil sa kanyang edad. At baliwalain ang anumang sasabihin niya. Sinabi niya, huwag kayong magtulot ng anumang dahilan para siya ay matakot. Bakit? Sapagkat siya'y gumagawa ng gawain ng Panginoon gaya ko. Hindi naman po pang sarili o sa ganang sarili lamang ni Timoteo ang kanyang pakay sa mga taga-Korinto, pero ito po ay gawain ng Panginoon. Ito po ay gawain ng Panginoon. Gawain ng Panginoon na they were instructed sa talatang 58, binasa natin kanina, dapat sumagana din po sila. Kaya naman hindi dapat sila gumawa ng anumang pong hadlang para sumulong ang mabuting balita, ang gawain ng Panginoon. Ang ministeryo ni Timoteo ay extensyon ng kay Apostol Pablo. Kaya naman, pinapakita niya dito yung kanya pong concern kay Timoteo. Sabi niya sa talatang 11, sino man ay wag humamak sa kanya. Literal, ang ibig sabihin po, wag ninyo siyang maliitin. O wag niyo siyang tratuhin na para bagang hindi siya karapat-dapat sa kanyang ginagawa. Alam po natin ito eh. Kung naranasan natin, alam natin to, pag may newbie saan mang larangan, sa trabaho o sa sports, sa team, no? At itong baguhan na to, binigyan pa ng napakahalagang gawain, yung mga seniors o yung mga nakatatanda, nakauna-una, alam na natin yung reaksyon. Taas kilay. Di ba? At napakalaki ng tsansa na intimidate yung mga baguhan. Pero sabi ni Apostol Pablo, hindi. Huwag niyong gawin yan sa kanya. Bakit? Ang ginagawa niya ay gawain ng Panginoon. Sa harap ng Panginoon, si Apostol Pablo man o si Timoteo ay pantay lamang sa pagpaninilbihan sa harapan ng Diyos. Pantay po lamang. And then sabi niya sa pagpapatuloy, talatang 11, suguin ninyo siya sa kanyang paglalakbay na may kapayapaan upang siya ay makarating sa akin sapagkat inaasahan ko siyang kasama ng mga kapatid. Hindi lamang po ang concern ni Apostol Pablo ay ang pagtanggap kay Timoteo, kundi pati na rin yung kanya pong pagbabalik, his journey back. Kaya naman kanya pong pinag-utusan ang mga taga-Korinto na isugo niyo siya ng may kapayapaan. Walang anumang dalang sama ng loob mula sa inyo. Makikita po natin dito kung paanong nag-a-administer po si Apostol Pablo or minamanage ang ministeryo. Hindi lamang po para sa kanya, kundi para sa mga kasamahan po niya. Nais po niya na ang lahat ay gawin ng may kaayusan at may pagkakaisa. Kaya naman makikita po natin dito ang kanya pong pag-ibig, ang kanyang pagkalinga sa bawat isa.
At binanggit niya pa, hindi lang kay Timoteo na gawain, maging kay Apolos sa talatang 12, tungkol naman kay kapatid na Apolos, pinakiusapan ko siyang mabuti na dalawin kayo kasama ng ibang mga kapatid. Subalit hindi niya nais na pumarian ngayon, ngunit siya ay darating kapag mayroon na siyang pagkakataon. So kung maaalala po natin, sino ba si Apolos? Siya po yung isa sa mga pinapaborito ng mga taga-Korinto, hindi po ba? Ako ay kay Pablo, ako ay kay Apolos, ako ay kay Cephas o Pedro. Siya po ay isang lalaki na mahusay sa pananalita. Ayon sa paglalarawan ng Gawa 18:24. At hindi lamang pananalita, mahusay din po siya sa lumang tipan. Kaya lang, gaya ng ating pong pinag-aralan, ang mga taga-Korinto ay naimpluwensyahan nga po ng mga nasa kapaligiran nila. They love yung mga mahuhusay na manalita. Kaya naman ito ay naging dahilan upang sila po ay magkaroon ng pagkakawatak-watak, division sa isa't isa. At yan naman ay tinuwid ni Apostol Pablo sa ating pong mga naunang pag-aaral. Pero makikita natin, sabi ni Apostol Pablo, pinakiusapan ko siyang mabuti. He strongly urged, mariing pinakiusapan si Apolos na pumunta sa mga taga-Korinto, dalawin mo sila. Ngayon ito pong pakiusap na ito pong request na ito, mula kay Apostol Pablo, ay nagpapatunay lamang po na si Apostol Pablo ay walang insecurities. Kay Apolos man o kahit sino sa mga tagapaglingkod ng Panginoon. Si Apostol Pablo is all about ministry, about abounding in the work of the Lord, sa pagsagana sa gawa ng Panginoon. He has no reservations para po sa kanyang sarili. Yan po ang pag-ibig ni Apostol Pablo, ang kanyang kagalakan sa ministeryo na walang humpay na ating pong nakikita. At bagamat si Apolos ay hindi po makarating sa oras po na yun, hindi po sinabi o binanggit kung ano man ang dahilan, subalit sinabi din naman po na kapag mayroon na pong pagkakataon ay pupunta rin po siya. Anong sabi ni Apostol Pablo? Sinawata niya ba si Apolos? Hindi, ngayon nakita pa niya pupunta. Pumunta ka na ngayon. Yun po ba ang kanyang sinabi? Hindi. Wala pong sinabing ganun. Makikita po natin na si Apostol Pablo ay nire-respeto din po niya ang kanya pong mga kasamahan. Kung ano man yung desisyon nila. Hindi po siya naghahari-harian sa kanila. Bagamat may tuturing nga pong si Apostol Pablo ay namumuno, subalit hindi po niya pinaghaharian itong mga kasamahan niya sa paglilingkod. May respeto po siya. Upang hindi magkaroon ng hadlang sa pag-usad at pagsulong ng gawain ng Panginoon. Makikita po natin na sa biyaya ng Panginoon o ng Diyos, dahil po sa pag-asa na mayroon si Apostol Pablo, ay literal na inialay po niya ang kanyang buhay sa Panginoon at sa pagmiministeryo sa iglesia. Hindi po siya nag-demand ng me time. Sorry kung may nag-me time. Hindi ko pa sinasabing masama po yun. But the example of the Apostle Paul, makikita po natin, wala pong ganun. Instead, sa halip, patuloy ang kaisipan niya na isulong ang ebanghelyo, ang gawain, saan man, paano man, kailanman na dumating ang pagkakataon na ibinibigay ng Diyos. Para sa akin, ito po para sa akin po talaga itong mensahe na to. It's a reminder. Ngayon, bakit muli gagawin ni Apostol Pablo?
o ng iba pang mga apostol na literal na inialay nila ang kanilang buhay para sa gawain ng Panginoon. Verse 56 of chapter 15, ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Subalit salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Dahil ito, sa mayroon tayong katagumpayan kay Kristo. Tayo ay nagtagumpay na sa kasalanan. Tayo ay nagtagumpay na sa kamatayan dahil kay Kristo. At dahil dyan, huwag kang bibitaw. Ipagpatuloy ang pag-aalay ng buhay sa paglilingkod kay Kristo sa pamamagitan ng iglesia. Lahat po ng ito, this is all worth it. Hindi po masasayang ang lahat ng ito na ating pagpapagal. Hindi po. Dapat po, dahil doon magpatuloy po tayong managana sa gawain ng Panginoon. Hindi lamang sa loob ng 10 taon, kundi ialay natin ang buong buhay natin na nakita po natin sa mga apostol at sa iba pa pong mga lingkod ng Diyos. Pero Ian, paano ba ako, how can I actively participate? Paano ko makikilahok sa ministeryo? Kailangan ko rin ba ng travelog or travel plans kagaya ni Apostol Pablo? Baka po travel vlog ang mapuntahan natin. Well, initially, sa pauna, just be here. Every Lord's Day, kada linggo. Dahil sa pagpunta nyo po dito, ito ay pagmiministeryo sa iglesia. The ministry of attendance. Then by God's grace, sa biyaya po ng Diyos, over the past 10 years, pinagpala na po tayo ng Panginoon ng iba't ibang mga gawain o ministeryo. Andyan po ang Men of the Word, Women of Grace, KOG, Yet Fellowship, Music Ministry, Golden Ladies, Ushering, Tagalog Breakout Group Ministries, PDF 242, Outreach Mission Ministry, Prayer Ministry, ito bago lang kahapon. Young Pros. Pinapromote ko talaga yung mga ministries. Mga kapatid, ipanalangin po natin. Pray, plan, and participate. Ipanalangin, pagplanuhan, at makilahok po tayo sa kahit na anuman pong larangan ng ministeryo. At hayaang magamit ang ating pong buhay in the service of our Lord. At hopefully, by the end of our lives, sa pagwawakas ng ating mga buhay, masambit po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Korinto 4:6-8, tungkol sa akin, ako'y ibinuhos na tulad sa inuming handog, at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban. Natapos ko na ang aking takbuhin. Iningatan ko ang pananampalataya. Kaya't mula ngayon ay inakalaan na sa akin ang putong ng katuwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. I hope ito po yung ating direksyon. Ito po yung nasa isipan natin. Bakit? Sapagkat, tandaan po natin, sabi ni C.T. Studd, isang missionary, only one life will soon be past. Only what's done for Christ will last. Ang maigsing buhay po natin dito ay lilipas. Napakabilis. Napakabilis po. Subalit kung ano lamang po ang mga ginawa natin para sa Panginoon ang mayroong halaga sa walang hanggan. Yun lamang po. Kaya kapatid, ano ba ang mga kumukusumo sa iyong oras? Ang mga ito ba'y konektado sa gawain ng Panginoon?
Ano ang mga inuuna natin sa ating buhay? Ito ba ay nakalinya sa ating pag-asa sa buhay na walang hanggan? Meron ka na ba talagang pag-asa sa buhay na walang hanggan? Kung wala, ano yung pumipigil sa iyo upang lubusan mo ngang isuko ang iyong buhay sa ating Panginoon at magamit para sa Kanya? Luwalhati sa nag-iisang Diyos, Haring tagapagligtas ang Panginoong Yesus. Habang tayo ay nananahan sa yaman ng salita ng Diyos at natuto sa kanyang karunungan, naway ating kilalanin na siya ang may alam ng lahat ng bagay at ang kanyang mga plano ay mas mabuti kaysa sa atin. Naway tayo tumugon sa katotohanan ito sa pamamagitan ng pananampalataya at isuko ang ating mga plano at ang ating buhay para sa mga layunin ni Kristo, ang ating Panginoon at tagapagligtas. Atin siyang paglingkuran at gawin ito ng buong puso. Colossus 3:23-24, ano man ang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon. Nagaya ng sa Panginoon at hindi sa tao. Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang gantimpalang mana. Paglingkuran ninyo ang Panginoong Hesukristo. Inaanyahan ko po ang lahat na maaring magsitayo at tumugon sa pag-awit ng Greatest End. May I fear you greater than I fear man. I fear man. May my love for you be measured by obedience, by repentance. And in that moment humbly bow, teach my heart, show me how to fear you more, my Lord, my God, faithful friend, greatest end. May I want you greater than earthly things, worldly things. May I find my greatest treasure hid in you, bound in you. And in that moment sell my own, gladly trade all I own, all to gain the priceless pearl, truest friend, greatest end. May I love you greater than my own will, my own will. May I seek my greatest pleasure from your hand, from your hand.
that moment lift my eyes to the cross, up to Christ. Die to self and gain your life. Savior, friend, greatest end. And in that moment lift my eyes to the cross, up to Christ. Die to self and gain your life. Save your friend, greatest end, greatest end. Narito pong muli si Brother Ian para sa ilang paalala. Ito po ang ating mga pagkakataon na managana sa gawain ng Panginoon sa mga darating na araw. Tagalog Online Bible Study, ito po ay sa Webes or February 13 via Zoom sa ating pong Facebook page. So, sisimulan na po ang pag-aaral, panibagong pag-aaral sa Aklat ng Tito. Ikalawa, Golden Ladies. Ito po ay sa Friday or Biyernes, February 14. Ganap na alauna ng hapon po. Dito po naman yan sa GFC Center. So, kahit hindi po golden, pwede pong umattend. Basta lady. Sa ikatlo, Women of Grace. Ito naman po, muling nagbabalik ngayong Sabado naman po, Pebrero 15. Ganap po ito na ika-9 ng umaga. Dito rin po yan sa GFC Center. At magsisimula na po ang bagong series or serye na pamagat, God's Promises. Wow! So, wag po natin kalimutan na dumalo at mag-imbita ng mga kaibigang babae. So, ika-4, Youth Bible Study. Medyo mahaba po. Pagtsagaan niyo po ako. Youth Bible Study. Ito naman po ay ngayong Sabado pa rin. Sa ganap na ikatlo naman po ng hapon, 3 p.m. At dito po yan sa GFC Center. So meron pong bagong series din po ang Youth Bible Studies. Ito po ay God's Blueprint. So, seeing what godly wisdom looks like for men and women. So, yes, please do invite po ang inyo pong mga kaibigan na mga kabataan, and please din po sa mga hindi pa rin po nakakadalo. Please, hanap po tayo ng schedule para po makapag-participate. And then, fifthly, Men of the Word. Ito, English Sorry. The Men of the Word is calling all men of GFC to man up once again. So ito po ay sequel or part 2 nung ating pong nauna ng workshop po last November. Ito po ay patungkol how to prepare Bible study lessons. So napakahalaga po nito, personal man or sa group Bible studies. This is a workshop exclusively para po sa mga kalalakihan na GFC members. Muli, para po lamang sa mga GFC members na kalalakihan. So ito po ay magiging time for equipping and fellowships. Ito naman po ay sa Pebrero 22, ganap po na 8 hanggang 12 po ng tanghali. 8 ng umaga hanggang 12 ng tanghali. Dito rin po ito sa GFC Center. At wag po kayong mag-alala. 12, dapat meron pong lunch na kasama po dito. Kaya lamang po, mangyari po na magpatala po tayo, para po magkaroon po tayo ng head count sa mga participants. Yan. So yan po ay please register with Ernie
or write your name on the registration form. Doon po sa likod sa table, sa reception. Okay? So wag po natin tong kalimutan, mga kalalakihan. Tatagalugin ko po yung title, Magpakalalaki. Tayo. Man up. Man up. Sa Feb 22. And then, ika-anim, church camp, registration details, yehey. So, sa wakas, para sa mga nais magpa-reserve ng inyo pong slot para po sa ating church camp na nakatakda o gaganapin na po sa August 21 to 23. Same place, Rizal Recreation Center, Laguna. Mangyari pong pumunta po tayo muli sa table po sa likod at magpa-register. So pakitingnan lang po ang sa screen para sa registration fees. And then lastly, ito naman po ay patungkol po sa members meeting. Members meeting. At the date, save the date. Sa Feb 23, that's Sunday, ito po ay gaganapin dito po sa GFC Center, 3:30, no? Para po sa ating mga members po ng GFC. Okay? This is the Members Assembly and Right Hand of Fellowship. Okay? So napakadami pong lugar para po managana tayo sa mabuting gawa ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Yes, Lord. Our truest friend, our greatest end, Christ Jesus, our Lord. Truly, tunay nga po, ikaw ay karapat-dapat na pag-alayan ng buhay. Pag-alayan ng lahat ng aming lakas, kaisipan, damdamin. Panginoon, ang dalangin namin, Maranatha, dumating ka na nga po, subalit habang nandito pa kami, help us, Lord God, tulungan niyo po kami na kilalanin ang mga pintuang nagbubukas para sa paglilingkod po sa iyo. At gawin ang paglilingkod na ito, Panginoon, ayon sa iyong kalooban at hindi po sa amin. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin sa isang linggo po na darating na ito pong mga ministries and Bible studies, Lord God, sa linggo pong ito, Lord, pagpalain niyo po. Hayaan niyo po, Panginoon, na magdulot po ito ng paglagong espiritual po sa amin para sa higit na pagmamahal at pagtitiwala at pagsunod po namin sa iyo. Yan po ang aming dalangin, Panginoon. May you keep us faithful mula ngayon hanggang sa pagdating mo nga pong muli. Yan po ang aming hangad. Ngayon, ang Diyos ng kapayapaan na bumuhay mula sa mga patay sa ating Panginoong Hesus, ang dakilang pastol ng mga tupa sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan, naway gawin niya kayong ganap sa bawat mabuting bagay upang magawa ninyo ang kanyang kalooban at gawin sa atin ang nakalulugod sa paningin niya sa pamamagitan ni Jesucristo na sa kanya ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now and ever shall be, world without end. Amen. Amen. Biyaya at kapayapaan po sa ating lahat.